Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again. Pagpag tayo for this month, our first vlog for July. Diyos ko, ang dami nangyari sa buhay ko bilang isa expat dito sa Dubrovnik. And I made this video. Makapag-share na naman kahit agad wala kayong pakialam sa buhay ko, diba? Pero somehow, since andito na naman tayo, tsa! Ayan, magla-live update tayo dito sa Dubrovnik. So, sa bus terminal ako bumaba. Eh, naglalakad ng papuntang store. Titiisin ko. Init, guys. Para makapag-content tayo. Kasi naman, hindi ako makapag-content. Ipuupo lang ako. So, kailangan ko maglakad-lakad. And bibili ako ng payong. Yes. Kasi dahil wala na talagang pag-asang pumuti. Oo. Hindi na ako aasang puputi pa ako dito. Kahit pa mag-winter. Yeah. Bumili pa lang ako. Maglalet. So, lalakad na papunta ng Bruges. Kakapon ako ngayon. And nag-extend yung operating hours namin. Yeah, yun siya drawing. Yung hanggang 9 p.m. kami. Ngayon hanggang 10 p.m. na. So, yung pang morning na ispasok from 7 to 2:30. And then yung pang gabi from 2:30 to 10 p.m. Yes. Pero alam ko hindi bayad yun. Yung additional 30 minutes offset yun. Ganun yung setup. Yeah. So, hanggang sa mga kung mag-iipot, may na mag-iipot ng 30 minutes. Kaya gamitin namin yan pag nagpakasyon. Yeah. So, kamusta ba tayo lahat? Kamusta ang buhay natin dito? Kayo, mga kakadating pa lang ng Croatia. Kamusta kayo? Kamusta ang first season nyo so far? Ako, if you watch my last vlog last month, diba? Naglipat kami ng bahay. Until now, guys, to be honest, hindi pa talaga okay. Yeah, ito yung last week na ibibigay namin sa kanila. At wala pa nangyari this week. We will see kung ano yung magiging setup natin. Kasi ang hirap talaga ng sitwasyon, guys, pag ganito. Although, grateful at thankful naman kami. Pero, obligasyon nila naman yun, diba? Na mag-provide sila ng accommodation. Although, meron kami option na mag-live out. So, guys, may specific amount lang yung housing allowance na ibigay sa akin. At the same time, sagot namin yung tubig at kuryente. So, as much as possible talaga, makatipid tayo. And yun nga, napag-usapan naman namin yung setup. So, I will find out this week. Since, yun ang sabi nila, uy, haba-haba ng pasensya ko. Oo. So, sa trabaho ba rin kami talaga, pilay kami sa tao. Kaya nagtag din talaga ang trabaho. Tapos peak season na July na, guys. July ang peak season dito. July, August. And ito nga yung month na talaga summer na dito. Summer na talaga. And mag-open yung summer festival. So talaga pumunta sa July 10. Ayan, doon ako sa bush na. Diba? So dito rin yung papunta ng police station, guys. Pakita ko sa inyo yung papunta ng police station dito. Wait lang. Para sa mga bagong dating dito na mag-a-apply ng working permit or ng ID kung saan yung pick up ang inyong mga TRC sa Dubrovnik. Ito siya. Ito yung port. Ayan. Dito kayo pupunta, guys. Ito yung bagong police station ng Dubrovnik. Akitin nyo lang siya dyan. Pinakadulo. Ano ba? Huwag lang. Yung pinakataas niyan. Tapos, kanan tayo. Makikita nyo yung police station dito. Ito yung dating hotel Petka. Renovate na rin. Diba? Actually, ang ganda ng Dubrovnik. Tsaka kumamaya ako na itsura ng port. Kasi diba last time, nakita nyo rin sa vlog ko na may mga ginagawang puno-puno. Andong park talaga. So guys, ang init. Sa trabaho ko naman ako problema. Sabi ko nga, kahit given na pagod din yung trabaho ko, wala akong problema kung pagod ako kasi gano'n naman talaga ang buhay. Wala namang easy na trabaho dito. Ang gusto ko lang talaga, ang pinaglalaban ko lang talaga yung solong apartment. Hindi ako mag-settle for less na gagawin ninyo ako dito. Ganon, oo. Kapag alam yung deserve ninyo, guys, lalo't okay na yung trabaho ninyo, go. Ilaban ninyo yan.
Saka sa tinagal-tagal ko sa tinirahan dito, hindi na ako papayag na may share. Ay, hindi naman sa ayaw kong kasama. I'm not against naman sa tao makakasama ko. Sa akin lang, gusto ko lang mismo. And somehow naman, katapoy naman mag-demand ng tono. Diba? Yun lang ang dinademand ko. Wala nang iba. Yun lang. Yun lang. Napakasimple, napakabilis nyo kami pinalipat ng bahay. Tapos, ganito pag-aantay mo ako na napakatagal. Hindi siya tama for me. Yes. Wait lang, nalakad na ako papunta ng park. Eh, nasa malilom na park na ako. Hanap na ako na pwede maupo ako dito. May nakita na ako. Tapos pwede umupo. At makapag-live update naman tayo sa paas. Maaga pa, alauna pa lang. Pero mas ako ng maaga. Kasi nga, nagbubulyo ako sa accommodation. Wala pa rin light sa diba? Wala akong problema ko lang sa i-fight. Ang ano ko lang talaga is solo apartment na talaga. Yung makakakalap, galaw ako ng matiwasay. Is, hey guys, so ayan, ako muna ako. Ay, papalipas tayo ng podcast. Maya-maya ako punta ng store. Yeah, so oras natin ay 1:70. Ako, sabi. And pagkanito on, pag maagal nagmumuni-muni na lang ako dito. And pag-usapan natin yung isang comment yung dito sa platform natin. Yung pasunto sa 750 euros na sahod ng mga Pinoy dito sa Croatia. Hindi man daw nakakabuhay, ginhawa pa daw. 750. So guys, is paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo every time na magla-live tayo, every time na tayo mga vlogs, every time na nagsatanong sa akin, sapat ba? Yung ganitong sahod. Ganyang sahod, 750 dito sa Croatia. Actually kasi guys, ang gross kasi dito, parang 970. Pero gross yun. So may kaltas pa yun. Depende pa ng mga factor sa inyong family. And then, yun nga, lagi naman natin sa hindi lang naman ako dito sabi niya, ang dami nyo yung nakapanood ng mga creators dito sa creators talaga. So, ang dami nyo na mga nakapanood kung dapat natin yung i-grab yung ganyan classic offer dito. So, again, lagi ko sinasabi guys, case-to-case basis, kung i-grab ninyo yung offer, kung kayo ay kikita ng 750 net per month dito sa Croatia. Okay? Sagot ng employer, ang accommodation, ang transportation if necessary, may meal allowance or sagot sa work ng pagkain ninyo. Kung kayo ay magagaling ng Pilipinas, i-grab ninyo. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon sa Pilipinas guys, napakahirap kumita na let's say 60 pesos per euro, 45,000 sa Pilipinas. Di ba? Napakahirap kitain yan. Kung kayo ngayon nasa labas sa Pilipinas, let's say nasa Middle East kayo, nag-earn kayo ng more than 750 euros or more than 50k, di ba? Mag-isipan nyo na mabuti. Kasi guys, hindi ko talaga maintindihan bakit may mga ganyang scenarios na bakit niyo ginrab, bakit niyo pinirmahan yung contract knowing na aware na dapat kayo po magkano sa sahurin ninyo per month. Di ba? Yung iba siguro na iintindihan ko is parang nare-realize sila na hindi worth it yung pagod doon sa sinasahod. Ganun talaga ang buhay. Wala na tayong magagawa kung ang trabaho dito ay bakbakan talaga. Again, lagi ko na sinasabi sa inyo yan. Sabi ko nga before sa Qatar, akala ko bumubulok na ako. Pagdating ko dito, Diyos ko, triple pa yung efforts sa trabaho na ginagawa ko dito compared sa Qatar. Yeah, nagkataon lang talaga na mas may freedom ako dito at mas nagagawa ko yung mga gusto ko. Although hindi naman everyday ay, alam yun, perfect yung araw ko. So, yun lang mga papayo ko sa inyo. Lagi ninyong basahin, lagi ninyong pag-isipan ng mabuti kung i-grab
Kasi ang ending, sabi ko, kapag meron kayong realization, kapag meron kayong hindi nagustuhan na isang maliit na bagay dito, hahanapan nyo ng mali yung ginagawa nyo dito sa creation. Diba? So, yun, sana is, lagi naman kantahin ka, no, kapag bago tayo dito, magkisimula agad tayo. Hindi man tayo, maswerte yung ibang tao na magsisimula agad sa mataas. Yeah. Pero sa mga kagaya kong normal day na talagang dadaan ng butas ng kabayo, diba? Talagang nagsisimula tayo sa mata. So, tatsaga lang siya. Kaya kung kita nyo yung mamini, yung sapat na sa na hinahanap is tamang panahon, yung trabaho gusto talaga nyo yung maging trabaho, diba? Sa ngayon, lalo na kapag first visit tayo dito, tikisin mo na yun. Kasi, ito talaga siguro talaga ang laban natin sa buhay ko. Kailangan natin mag-adjust, kailangan natin magsimula sa pinakamababa, kailangan natin magtiis, dahil yun yung goal natin sa buhay. Yan, eventually, kapag nakita ninyo na sarili na kayo sa klase ng buhay or sa na familiarize ninyo yung sarili ninyo sa mga pasikot-sikot dito, mahahanap ninyo yung trabaho para sa inyo talaga. Yeah. So yun lang naman mapapayo ko. Ayaw ko kayong bigyan ng negative insights kasi positive o negative, lahat tayo ay merong masasabi sa kung saan man tayo ngayon, ng mga trabaho natin. Diba? So, ang sa akin lang talaga, dasal, magtiis, at kahit anong pagod pa yan, i-enjoy ninyo yung ginagawa. So, yun lang naman. Umihilip ako ngayon aking inhaler. Sa trabaho ko naman dito, kasi actually, hindi ko na rin talaga alam. To be honest, pagod na yan. Pagod na ako sa mga ginagawa ko. Although, yun, sabi ko nga, normal naman din ang magpagod sa tagat, sanayan na lang din talaga. Namagdag lang talaga itong accommodation. Yeah. Kaya sana talaga ay maayos na dahil namimiss ko na mag-live sa TikTok and YouTube natin, di ba? Namimiss ko na magpakending-kending sa mga live natin, sa mga vlogs natin, namiss ko na yan. Birth month ko na ngayon. Kahit na yung pa-birthday wish ko, maayos yung accommodation na kami. And congratulations pala. Ayan, just ang dami ng Pinoy sa company na pasukan po doon sa Lubong GS. So, maraming dami. May mga paparating pa yata. And, ayun. Good luck sa inyong lahat. Sana mag-enjoy kayo sa inyong mga ginagawa. So magwa 1:30 na. Isang oras pa ako nakaparay. Kaya maya papasok. Kaya pupunta ako na shopping center. Pilit ko to. Pag-window shopping. Malinis ko na mag-window shopping ko dito. Kapag nalig ko po na ito siya na ginagawa. Ito lang tayo ngayon sa buhay. Saka lang guys. At giginhawa din tayo. Kahit gaano lang kabagal yan ang progress ninyo. Kahit gaano pang katagal na hintayin ninyo sa guys. Hintayin nyo. Nakikita ninyo na ang layo-layo na pala ng pinagbago ng buhay niyo before. Sa kung ano nang hindi sakripisyo ninyo. Sabi, Madam! Ramadan! Yun yung aking sugit na tagabilitit sa amin. Pinati ko siya. So, hindi ko na kayo sasama guys sa duty ko kasi dito lang naman yung vlog natin, short vlog lang naman. Balita ako na lang kung ano mangyayari. Yan. Tapos, ayun, short life update lang naman. And, pagmali kasi guys, ang start ko dito, meron ako kausap sa safety para hindi ako ma-affordan. Nag-record ako ng pizza. Hindi mo si Madam. So, ayun lang. Sana, somehow, is salamat pa rin sa short pagsama ninyo sa akin yung short vlog for today. Yeah. Life short life update lang pa. We will see. I hope na magbalik ulit tayo sa vlog kasi talagang ang dami na talagang
Talaga sa bahay trabaho lang talaga ang ginagawa ko. Talaga nakapahinga lang talaga ako after duty. Tapos madalas, shoot. Hindi ko na nga alam kung ano bang oras na ng pasok ko. Oo. Panghapon ako, minsan papasok ako ng umaga hanggang hapon. Ganun, depende ko ano talaga. Parang lawash niya talaga yung schedule ko dito. Yeah. And hopefully nga, is madagdagan talaga kami ng bongkang 10 tao na lang ilagay sa amin. Para makapahinga na tayo ng malala. Hindi ko na ako makapetex man lang ba na isang araw. Laging nasabog yung trabaho natin dito. Yes. So, yun lang. Thank you. Salamat sa pagsama niyo sa ating short vlog for today. And kung hindi man ako nakapag-apply sa inyo guys, pasensya na talaga kayo sa WhatsApp, sa FB, sa TikTok, sa YT. Pasensya na kung hindi ako nakakapag-reply. Sa mga tumatawag po sa akin sa WhatsApp, kasi ang dami ninyo, sorry kung hindi ko po talaga ako nasagot. Kasi nakapahinga po talaga ako after a very tired day sa duty. Diba? Pag upang umaga man na ako, pag uwi ko, nakahiga lang talaga ako, pagkakahihilata lang ako. Tutulog talaga ako. Wala na akong pakialam kung hindi ako makatulog ng gabi. Basta pag uwi ko ng hapon, tutulog ako kasi gusto sa inyo pahinga. So, balik ako kayo kung ano man yung mangyayari the following day, and I hope na makapagbalik vlog talaga ulit tayo everyday, day-to-day vlog, diba? So, yun lang. Thank you guys for watching, and if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang sa vlog na to, at malay nyo, yan ang ating maging next content dito sa ating channel. Again guys, please help me to reach 12K. Hindi na tayo nakapag-celebrate ng ating 11K kasi sobrang dami nang yan. Pero ipupush natin yan. Ipupush natin yung 11K celebration natin. So for this time, please help me to reach 12,000 subscribers. And thank you so much. Congratulations in advance. At sa mga naghihintay pa ng mga working permits, I hope na lumabas na ang inyong mga working permits. Yeah. I hope na nakuha ninyo yung tuloy-tuloy at trabaho dito sa Croatia kung saan man kayo ngayon. Okay, so good luck and see you soon po dito sa Croatia. Ciao!